5 araw bago pumasok ang bagong taon ay pinirmahan ni Pangulong Aquino ang 1.645 trillion pesos na pambansang budget ngayong 2011. Tiwalang Malacanang na malaking bihikulo ang budget nito para pondohan ang pagbabagong ipinangako niya noong kampanya at upang lumago ang ekonomiya ng ating bansa. Makausap po natin ngayon si Ginoong Joel Hernandez, isang ekonomista at konsultant sa Asian Development Bank o ADB. Magandang hapon po, Mr. Hernandez. Pakilinaw po, at ano ho ba yung tinatayang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang 1.645 trillion pesos na national budget ni Pangulong Aquino? Magandang hapon sa iyo, Ka Eli. Ang gastusin ng gobyerno ay katumbas ng 10% ng ekonomiya o GDP ng Pilipinas. At tumaas ang budget ngayong 2011 ng may 7% kumpara nung nakaraang taon, kaya makatutulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya. Yun nga lamang dapat tiyakin na magugugol ang salapi, particular na yung para sa infrastructure at sa conditional cash transfer para sa mga mahihirap sa ating bansa. Okay, Mr. Hernandez, dito po sa CCT program ay ano ho ba talagang malaking itutulong nito? Kasi ang sinasabi, tututukan ho yung mga mahihirap na kababayan natin at para may pagpatuloy yung pag-aaral ng kanilang mga anak. So, ano ho ba ang koneksyon nito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa? Ang conditional cash transfer ay programa ng pamahalaan upang bigyan tulong ang mga mahihirap na mga Pilipino. Sa programa ngayon ng Pangulong Aquino, balak niyang palakihin ang bilang ng mga beneficiaries nito mula sa 1 milyon hanggang 2.3 milyong pamilyang Pilipino. Ngunit ang epekto nito ay more of sa poverty alleviation. Malit lamang ang epekto nito sa kabuuang lagay ng ekonomiya, halimbawa mga 0.25% lamang ng GDP. Okay, binabagit nyo yun sa poverty at yung issue po sa ekonomiya, madalas po na i-anunsyo ng ating gobyerno na nagkaroon po ng economic growth o yung ating GNP, yung ating GDP, pero bilang isang pangkaraniwang mamayan, nagtatanong bakit tumaas, lumago ang ekonomiya pero hindi ho naramdaman ng aming pamilya. Paano po natin ipaliliwanag po yan sa ating mga manonood ngayong hapon? Habang lumalaki ang ekonomiya, Ka Eli, ay mas maraming mga individual o sambahayanan ang maaalis mula sa kahirapan. Ngunit dapat natandaan na hindi pantay-pantay ang benepisyo ng pag-unlad. Ito ay ang makikinabang dito ay ang mga individual na dun sa mga lumalagong industriya tulad ng business process outsourcing at yung mga may kaalaman at kasanayang akma sa pabalagong ekonomiya. Opo, madalas din po na nababanggit na yung mga remittances po ng ating mga kababayan na nasa ibayang dagat ay malaking tulong sa ekonomiya. Paano ho ba? Hindi naman ho aktual na napupunta sa gobyerno yung mga kinikitang dolyar ho ng ating mga manggagawang Pilipino sa abroad. Paano ho? Pakipaliwanag po, Mr. Hernandez. Ang pinakamalaking sangkap ng ekonomiya ay ang tinatawag nating private consumption o yung household consumption. Ito yung mga pag tayo pupunta ng mall, nanood ng sine, namimili sa mga tiyangge, ang katumbas nito ay 75% ng kabuuang laki ng ekonomiya. Sa pangkalahatan, ano yung mga salik na nagpapalaki ng household consumption? Isa na rito at pangunahin dito ay yung tinatawag na remittances na lumago mula Enero hanggang Oktubre nitong taon na ito ng may 15.5 bilyong dolyar. Okay, maraming salamat po, Ginoong Joel, sa ilang minuto nating usapan at naliwanagan ho kami dito po sa mga mahalagang isyong ito na may kinalaman sa ating ekonomiya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ka Eli. At huwag po kayo maglilipat ng channel dahil sa ating pagbabalik, alamin natin ang mga mainit na balitang pumutok ngayong araw na ito.